Actually, is a party list that will focus on passing legislative measures that will address or promote peace and order, especially against the two threats, main threats to our peace and order, which is criminality and terrorism. With emphasis, of course, tungkol sa pagbibigay po ng mga provision, mga batas po, na magbibigay nga ng higit pang kakayahan sa ating mga nasa law enforcement agencies, ganoon din po sa military, para po higit nilang matugunan yung hamon at yung lumalalang prevent the rising tide of crime and yung mga agresibo na ginagawang mga krimen ng mga criminals ngayon. At ganoon din po sa pagsulong ng mga pagpapalakas na magbibigay rin naman ng incentives sa ating mga babayan, sa community members, para lalo po silang tumulong sa ating pamahalaan. Sapagkat hindi po kaya ng pulis lang, ng military lang, ng pamahalaan lang. Kinakailangan natin ng tulong ng pamahalaan para bayanihan pa rin po para natin masukul ang krimen. So when I talk of incentives to encourage our community members, I mean, we have to provide them through legislation some form of incentives in the form of free or access to medical assistance from government, access to education, so by way of scholarships, livelihood programs, opportunities for work, and of course insurance benefits para dun sa mga nagtulong. Kasi po, alam nyo, isa po sa natutunan ko in almost 38 years in the service. And medyo po sa pagiging agresibo ating mamayan sa pagtulong. Hindi po makapanin ng mga mamayan sa bansa. So we need to encourage them, to embolden them also. Kasi isa po sa mga nagiging dahilan kung takot. That's why they hesitate to help. So we have a witness protection program that has been in effect for so many years. Kaya kinakailangan po baguhin ito, kasi po ng provision para po magbigay talaga ng tamang protection and support po sa tuwing-individuo at dahil po sa mga pamilya nila. Okay. Yeah, question na answer tayo. Si Reynard Caral ng Network Drive. Attorney Pagbilaw, sir. Sorry, Pagbilaw, sir. Sir, napansin ko yung advocacy ng Access Party List ay anti-crime and terrorism. Pinapagwit yan yung mga incentives para sa mga involvement ng mga community. So, do you admit na talagang hanggang sa ngayon, kulang pa rin talaga yung kampanya ng PNP, at the same time, yung batas natin sa Pilipinas para labanan ng kriminalidad, terorismo, at saka yung incentive na binibigay ito sa ating mga komunidad para mag-participate sila para labanan ng kriminalidad. Talaga pong kulang, kung pulis lang, despite the efforts, the 100%, 110 efforts that the police give fighting crime, criminality, and terrorism, talaga pong hindi yan sapat. Sapagkat una, talagang may kakulangan sa gamit, may kakulangan sa manpower. So, ang ating po tinitingnan is to get the community involved in the campaign. Actually, kahit ano po kampanya ng pamahalaan, hindi po yan magtatagumpay wala po ang partisipasyon ng community. So ito naman po ating party list will really concentrate on passing legislative measures, addressing this problem, this concern about criminality and so. So kinakailangan natin to get the people involved. So we have to pass legislation that will not only encourage them to join because there are incentives, but we also embolden them because there is so much protection that the government can give by way of legislation and by way of real protection and support. So kailangan po natin yan. Sir, at least one na. Parating na si Atty. James Jimenez in a few minutes nandito sa atin. Okay, at least one lang, sir, na bakas na talagang priority na susulong natin ito sa kasakaling palaran tayo sa narating na eleksyon para dito sa binabagit natin ako sa iyo. Una nga po yung batas ng bibigyan ng incentives. Pangalawa po, ibigyan po natin ng higit pang kapangyarihan, kakayahan at sweldo yung ating mga tanod. Kasi sa ngayon po,
tinatawag natin silang agents of persons in authority at the barangay level. Which they really are, that's their status. Pero pag hindi po yan sa police, hindi po yan nakaka-draw ng respeto and even fear of the law, no? By being agents of persons and authorities. We have to clothe them with the authorities so that they can function as agents of persons and authority side by side with the police. So that's one way of improving or increasing yung pong bilang ng ating mga pulis sa barangay in the person of barangay management. Bigyan po natin ng sweldo yan. Matutuwa po yan, lalo magiging agresibo. Sapagkat alam niyo ba, ang honorarium na mga yan, kaiba-iba po. Ano? Ang iba, alam niyo, galing po ako sa bansa na sa Davao. Ang isa pong barangay tanong, nakakatanggap na po ng 100 per month. Depende sa ira. Opo. Depende rin po yan sa laki ng barangay. Kung napakalaki yung barangay, laki ang ira nila, siyempre, mabibigyan nila ng mas malaki yung kanilang mga barangay tanong. So we want to equalize that. And we want to provide not only incentive, but actually a way, a livelihood, a way of life for our barangay tanong. Para ayaw maging seriously pagkakatupan ng pag-asa ng mga barangay. Okay, Sir, sa dalawa si Sir Atty. Pagbilaw at Kapatiran Party. Sir, anong bilang isang dating general at CIDG chief? Stand niyo po doon sa pagdadala ng baril outside the residence sa Kapatiran sa ngayong election, Yes, election. In and out. Talaga pong sumasang-ayon tayo sa pagdadala ng baril ay bawal, especially during election time. Kasi alam naman po natin, history is full of accounts, kung paano po naging violente election dahil po sa means, the means to carry or to commit violence. So, kinakailangan po talaga, by way of preventive measure, kinakailangan po violence. Kaya sumasakayan pa po na pagdala ng baril tuwing eleksyon ay dapat isang tama. Kapatiran, yung kanilang no-to program ito let's go, JC. Nasa Constitution po, the prime duty of the government is maintain peace and order, protect its citizens. Sa Kapatiran Party po, naniniwala kami na yung problema sa krimen ay dulot ng yung napakaluwag na pag-issue ng permits to carry. Kaya po, we adhere to our yung pinapose namin sa Congreso, yung Citizens Protection Act na tinatawag through indirect initiative, na kailangan po magkaroon ng stricter gun control dito sa ating bansa. Stricter, hindi total gun ban. Hindi po total. Okay. Hindi si Jir. Jir. Ay, ang microphone mo ko yan. Hindi, mas gusto ko microphone mo eh. Yung... Oo. Sige, ilihim mo na lang. Sige. Sir, so sabi nyo kanina merong 1.5 billion si JB ba yun? Tapos si Madam is 2.2. Actually, 2.140 billion. Yung microphone nyo. Bukas po. Oh, yeah. This is the leaflet I scattered last election. Nandito po sa harap na yun at dinedman niya po ito. Pero isa sa unang mga dinalang ko po nito nung nagkakampanya ako last election against her mother, ang administrador po ng San Juan sa yung administrador po nila ng munisipyo. Nakita po nila ito lahat at